Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Good morning po. Isa rin po akong guro at nais ko magbigay ng aking opinion o reaksyon tungkol sa issue ni ma'am. Ang video pong ito ay hindi para i-down o kampihan si ma'am. Dahil batay po sa mga komento na aking nabasa, talagang masakit po na mabasa yung mga ganong klase ng pananalita. Lalo na ang mga nagkokomento ay hindi naman guro, hindi po nila napapagdaanan o nararanasan yung mga struggles namin sa araw-araw. Gayunpaman, sa tingin ko dahil si ma'am ay naka-live pala nung mga oras na yon, parang sa akin po parang hindi po angkop na siya po ay naka-live sa oras ng kanyang klase. Pangalawa, valid naman siguro yung nararamdaman ni ma'am na galit. Kasi sa tingin ko po, yung gigil niyang yun, I guess meron pang mas nauna na mga pangyayari para umabot siya sa ganung punto. Para magalit siya ng ganon. Pwedeng talagang na lang siya, napuno. No? Kaya hindi niya napigilan yung kanyang damdamin. Ang lahat naman po ng nararamdaman ng tao ay valid. Yun nga lang po, nawawala ng bisa o i-invalidate yung ating emosyon, yung paraan, no? Kung paano natin isisiwalat o ipararating yung ating damdamin. Nakapagbitaw po siya ng mga pananalita gaya ng wala kayong mararating sa buhay, ugaling squatter, ingrato, na maaaring magpalala ng sitwasyon. No? Kasi posibleng lalong hindi maintindihan ng bata yung kanyang pinanggagalingan o yung kanyang galit dahil ang focus na ng bata doon sa kanyang mga binitawang salita. Mainam siguro kung mas maraming oras ng pagpapaliwanag kung bakit siya nagagalit. Sana nasabi niya sa mga bata na hindi lang yung boundaries, no? Kasi baka mamaya hindi pala alam ng bata yung salitang boundaries. So mainam, ipinaliwanag niyang mabuti kung bakit siya nagagalit. Inisa-isa niya, nagbigay siya ng mga halimbawa at pinag-reflect niya yung mga bata. Sa mga kapwa ko guro, munting paalala, mag-ingat po tayo sa ating mga binibitawang pananalita. Tandaan natin, meron po tayong child protection policy. Pag-aralan natin kung paano natin i-handle yung ganyang klase ng sitwasyon. At para naman po sa mga nagkokomento, ingat din naman po tayo sa ating pananalita kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat nai-involved sa social media. Kung hindi natin alam ang kabuuan ng istorya, maghinay-hinay po tayo sa ating pananalita. Yun lamang po. Maraming salamat.